Marami po sa ating mga kababayan dito sa Canada ang nagdo-double job o dalawa ang trabaho. Pero meron pong ilan na tatlo, apat o mahigit pa ang kanilang mga ginagawa makasabay lamang sa buhay Canada. Pero ano nga ba ang hirap na kanilang dinaranas? At ano ang epekto nito sa kanilang personal na buhay at sa kanilang pamilya? Narito po ang Omni Filipino Special Report na pinamagatang Hustle Queen. They're left with no choice. It's either they do that or they're not gonna survive. Naku, yung asawa ko pala. Walang breakfast ni Mati. So they need to prove to themselves tama itong desisyong ginawa ko. So I have to do whatever it takes to make it here. Nakakatulog na ako. 17 years na ako dito sa Canada. Ang trabaho ko dito is tatlo. Ang pinaka full-time ko is nanny and Tim Hortons. At ang pangatlo is part-time job sa matatanda, cleaning. Dalawang full-time, like I sleep only for 4 hours a day. So, walang day off. High cost of living ang Toronto. So, kung isang job lang is not enough. I mean, enough, pero hindi ka makakatulong sa pamilya mo sa Pinas at saka hindi ka rin makakaroon ng savings. Ang nanay ko is 80 years old na. So, at saka may PWD akong sister. So, silang dalawa ang pinapadalhan ko every week. Walang breakfast na matino. Technique ko is kumakain ng masustansyang pagkain, and then pag nagta-travel ako by bus, tulog. By train, tulog. Turn left, then turn left. Turn left, then turn right. So yung mga gastusin na nagtutulak sa mga Pilipino na kailangang magtrabaho ng isa, dalawa o tatlong trabaho, una sa lahat, pambayad sa renta ng bahay or bahay. Pangalawa, pagkain. Mga insurance, car insurances, mga insurance ng mga anak kasi importante dito yan. Sasakyan, mga bayarin sa sasakyan, at kung ano pang utang na kailangan nilang bayaran, right? So most of them, pagpunta dito, may mga utang na naiwan sa Pilipinas. So they also have to work hard para punan yan. They're left with no choice. It's either they do that or they're not gonna survive. Kasi sinugal din nila ang kung anong buhay sila meron sa Pilipinas to come here, right? So they need to prove to themselves tama itong desisyong ginawa ko. So I have to do whatever it takes to make it here. Sunduin mo na lang ako mamaya. Mamaya, ano kita, mga after 4 hours, pagdating ko din mga 3. I think malaki ang influence ng social media. Being in a community na magara ang mga damit, ang mga sasakyan at mga gamit, I have to be in to that community. So, I have to spend also. Gobyerno ng Canada, meron siyang survey na ginawa na lumabas dun sa survey na hindi siya, hindi income ang problema, kundi yung mga habits ng mga tao na hindi sila nagbabudget, nag-spend sila more than they earn, wala silang emergency fund kung sakaling may mangyari. Ang kailangan talagang gawin ay i-budget. Magkaroon ka ng monthly budget. Kung wala kang budget, ibig sabihin wala kang goal. Ang tendency mo is yung spur of the moment na kung bili-bili may makita, bili na lang kaagad. Wala kang reference to know if it's a good decision or not. Enjoy lang. Pagtatrabaho, isipin mo na lang na kumikita ka. Rather than nasa Pinas, wala tayong trabaho. Lucky enough na nandito tayo. Hindi magandang epekto. Siyempre, kulang ka sa oras sa kanila. Yung mga banding nyo. Although, kahit papaano sinisingit ko naman na mag-off din. Pero,
kailangan mo ng quality time sa pamilya. Breakfast, and then merienda time before going to Lolo and Lola's house. Wala kaming umagahan. Yung nangyayari is, ipagluluto ko lang sila ng one time a day. Nandyan yung pang-dinner namin at saka baon sa lunch kinabukasan. Social life sa pamilya, personal ko wala. As in, zero social life. Walang day off. Ang epekto sa mga bata ay malaki. What about the car or the blue car? Kasi parang nawawalan sila ng time sa mga anak nila, hindi nila namamalayan na lumalaki na, and then doon tayo nagkakaroon ng mga social problems sa mga bata. Wiggle, wiggle! They cope in many different ways. Some of them end up in, bad company of friends, so they end up in addiction, they end up not going to school. As an effect, children has a lot of issues, mentally, psychologically, right? They tend to cope in different ways like drugs or not attending school or getting married earlier to be able to build their own family because they long for that belongingness. So, minsan, mas marami ka pang time na nagugugol sa trabaho kaysa sa bahay or sa asawa mo. Which in turn can manifest into like domestic issues within the husband and wife. Nagkakaroon ng cheating, na-in-love sila sa kasama sa trabaho kasi mas more ang time nila sa kasama sa trabaho kaysa sa asawa. So, doon nagdi-disintegrate ang Filipino family. Grabe tong travel na to. Inikot ko yung GTA. Hindi naman worst dahil binibigyan ko ng time na matulog talaga, pero yung iron ko is mababa. Last time talagang as in nag-red yan na yung hemoglobin system is hindi maganda. Karamihan po ng pasyente ko Pilipino at karamihan doon ay working class. So marami sa kanila ay hindi lang isang trabaho, dalawa o tatlo. When the diabetes are not controlled and it's at the latter end of the disease process, then it could cause problems with the heart, causing heart attacks, or it could cause strokes, or it could also cause kidney failure that would require them to undergo dialysis. So they do become fatal if not controlled. Magandang araw mga sir. 1, 2, 3 trabaho dito sa Canada. Sakripisyo o pagkaubos? Ayan ang gusto kong pag-usapan natin ngayon mga sir. Ngayong araw, pag-usapan natin ang isa sa mga importanteng topic dito sa Canada. Usapang walang sugarcoat ang pagkakaroon ng 2 o 3 trabaho dito sa Canada. Bakit nga ba ginagawa ito ng marami? Worth it ba? At ano ang epekto nito sa ating kalusugan, sa ating pamilya, at sa future? Unahin na natin sa totoo. Dito sa Canada, mataas talaga ang cost of living. Rent, groceries, bills, daycare, insurance, at kung ano-anong mga insurance, mas lalong tumataas. Kung minimum wage lang ang trabaho mo dito, talagang mahirap talaga mabuhay dito sa Canada. Lalo na pag nandito yung pamilya mo. Kaya maraming Pilipino ang napipilitong kumuha ng second job at minsan third job pa. Example story. May kakilala ako. Sa umaga, cleaner siya. Sa hapon, caregiver. At sa gabi, nag-Uber naman siya. Bale, 3 trabaho. Halos wala na siyang tulog. Ang sabi niya, para lang meron lang siya maipadala sa Pilipinas at makabayad ng bills.
Ano ang mabuti sa pagkakaroon ng multiple jobs? Mas mataas na income. Siyempre, mas maraming trabaho, mas maraming kita. At pangalawa, mas mabilis makaipon para sa bahay, sasakyan, o pag-uwi sa Pilipinas. At pangatlo, pag-abot ng goals mo, PR, pagnegosyo, at tuition ng anak. At marami pang iba. Example story na naman. Si ate nag-second job sa weekend para mabili yung laptop na gusto na anak niya. At nakuha niya yun within 2 months. Pero sa kabilang banda, may mabigat na kapalit. Number 1, pagod at stress. Yung katawan mo, hindi makina. At maaaring kulang ka sa tulog at laging pagod. At pangalawa, wala ka ng oras sa pamilya. Uuwi ka na tulog ng anak mo at aalis ka sa umaga, tatulog pa rin. At pangatlo, mental health issue. Maaaring magkaroon ka ng depression, anxiety, o burnout. At pang-apat, health risk. Maaaring magkaroon ka ng high blood pressure, diabetes, at marami pang iba o kung ano-anong sakit pa. Example story. Si kuya naman, 3 taon siyang may 2 trabaho. Isang araw, bumagsak siya sa work. Over fatigue. Buti na lang, meron siyang health card dito. Ang tanong, bakit tayo napipilitang mag-multiple jobs? Dahil siguro, kulang ang kita sa isang trabaho. Dahil may mga responsibilidad tayo sa Pilipinas, dahil sa gusto natin makamit yung better life na pinapangarap natin dito. Hindi ko sisisi ang mga kababayan nating nagtatrabaho ng sobra-sobra. Kasi minsan, wala talagang choice. Pero ang tanong, hanggang kailan natin to kakayanin? At anong kapalit? Ano ang mga pwedeng gawin? Para sa akin, una, maghanap ka ng mga higher paying jobs. Mag-upskill ka, mag-upgrade, mag-aral, mag-take ka ng mga short courses para magkaroon ka ng mga certification, i-manage ang finances, budgeting, iwas sa mga unnecessary na gastos, at pangatlo, hanap ng passive income, mag-side hustle, online selling, at pwede ka na mag-content creation. Balance is key. Hindi lang puro trabaho. Dapat may pahinga at buhay din. Example story na naman. Yung isa kong friend, nag-stop siya sa second job niya at nag-focus siya sa online baking business niya. At ngayon, mas kumikita pa siya at nasa bahay lang. Alam niyo mga sir, hindi talaga madali ang buhay dito sa Canada. Oo, totoo talaga maraming opportunity. Pero may kapalit. Kung 2-3 trabaho ang solusyon mo ngayon, sobrang saludo ko sa sakripisyo mo. Pero sana, hindi habang buhay. Kayo ba? Ilang trabaho ang meron kayo ngayon? Kamusta ang buhay nyo ngayon? O worth it ba? I-share nyo naman sa comment. At pag-usapan natin. At kung meron kayong suggestion kung paano nyo na-handle to or kung paano nyo na-handle yung ganitong sitwasyon, i-comment nyo naman para mapag-usapan natin. Ikaw, ilan ang trabaho mo ngayon? Ingat kayo lagi. Huwag niyong kalimutan alagaan ang inyong sarili.